Purihin ang Panginoon, tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral ng Psalms 119, and indeed, ito yung malaking patunay na magandang himay-himayin yung salita ng Diyos para makita natin kung ano yung talagang consistent dun sa kanya na isahay. So yung ating pong topic for today, medyo mahirap po itong topic na to for me. Kasi if there's two topics that na iniiwasan kong i-preach, tungkol po sa pera at tungkol sa suffering. Kasi ito po yung most commonly na ginagamit ng mga prosperity gospel preachers na style of preaching. Yung i-guilt trip kayo, kaya kayo nahihirapan, kaya kayo naghihirap, kasi kulang ang binibigay nyo, di ba? So, sinasabi, o kayo, madali kayo magpatawad sa financial immorality, pero sa sexual immorality, parang gano'n. I mean, ginigil trip yung mga tao. And it is really indeed hard to put yourselves on the shoes ng somebody who's suffering na hindi mo katulad yung form of suffering. This is just an example kasi pinag-pray natin si Ate Arnie. Yung family ni Ate Arnie, magtuturo ka tungkol dun sa issue ng suffering, pero hindi ka rin naman nandun talaga sa position nila para totally maintindihan mo yung pinagdadaanan nila. And I would admit that bilang isang pastor, medyo dun, there's always detached dun sa reality na pag nagtuturo kami tungkol sa suffering, medyo ang hirap balansehin ng idea na dapat naiintindihan ng lahat, pero nandun din yung idea na kailangan natin i-challenge yung sarili natin na may mga katotohanan na mahirap talaga ang buhay. And I hope I will not sound na kailangan, di ba yung prosperity gospel din, meron kasing form din ng prosperity gospel na lahat tayo dadaan sa paghihirap at sa bandang huli. Diba? Lahat natin, kukunin natin lahat ng mga reward galing sa Panginoon. Siksik, liglig, nag-uumapaw. Diba? Pero walang kinalaman sa giving kasi. Diba? Ang pinag-usapan sa siksik, liglig, nag-uumapaw is judgment and mercy actually. Although meron siyang context of giving, pero malayo yung dun sa form ng insurance na pag nagbigay ka, para siyang treasury bonds na siksik-liglig na kumapaw na babalik sa iyo. Tandaan po natin ang mga disciples sa mga apostles, namatay silang mahirap. Okay? So, hindi natin mai-equate din yung idea. And that's the reason why I would like to be careful with the idea of teaching about suffering. Now, the way of suffering, ang daan at paraan ng pagdurusa. Bigat naman yung word na yun, pagdurusa. Diba? But ito na po kasi yung pinakamalapit na Tagalog language na pwede natin i-equate dun sa original language ng suffering na sinasabi po dito. Now, I would like to go to Psalms 119, verse 65 to 72. Buksan po natin muna yung ating mga Bible. If you just indulge with me, hahatiin po natin ito sa 3 parts. Yung first part is verse 65, 66, 67, 68. Kung mababasa po natin dito, ang sabi rito, you have dealt well with your servant. Ibig sabihin, ito yung patunay na yung nagsusulat, may malinaw siyang understanding ng kanyang relasyon sa Diyos. Diba? O Lord, according to your word. So, ibig sabihin, ito yung taong nagpupursue na maintindihan ang Panginoon. Teach me good judgment and knowledge, for I believe in your commandments. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. You are good and do good. Teach me your statutes. So, ibig sabihin, ito yung isang, yung psalmist would have an understanding, or yung tao na to, let's just consider tao na to, ito yung tao na nagpupurso ng isang relasyon sa Panginoon. Pero, kung mapapansin natin, sinabi rito, before I was afflicted and I went astray. So, ibig sabihin, yung relationship niya sa Panginoon, hindi perfect. Okay? Now, verse
Verse 69 and verse 70, the insolent smear me with lies, but with my whole heart I kept your precepts. Their heart is unfeeling like fat, but I delight in your law. So ito rin yung tao, yung psalmist, or yung tao na to, nag-understand siya na merong challenges sa kanyang paligid dun sa pag-understand niya ng salita ng Diyos at sa kung ano yung pinapractice around him. So, merong conflict, meron siyang conflict kay God na something sa kanyang puso, meron din siyang conflict dun sa pagsunod niya sa Panginoon at sa kung ano yung pinapractice dun sa kanyang paligid. And lastly, verse 71 to 72, sabi niya rito, meron siyang conclusion. Sabi niya rito, it is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver. So, ito yung tao na nakakilala kung ano yung consequences ng pagsuway sa utos ng Diyos. Now, as we all know, yung pattern po natin, this is the ninth character or alphabet or character dun sa Hebrew alphabet or Hebrew letters na Teth or Teth. Okay? So, medyo kakaiba yung kanyang shape. Pero, ang kanyang, this is the ninth letter. So, yung kanyang, medyo may mga terms po na sinasabi dito. Proto-Sinaitic glyph. Ibig sabihin lang po nun, ito po ay tawag dito parang, alam niyo yung kada letra, hindi siya nagre-represent ng sound, nagre-represent siya ng character or idea. Okay? So, itong character po na to, meaning is good or spinning wheel. So, ito rin yung first letter ng Tov, which means good sa Hebrew. Sa Jewish tradition, ang ibig sabihin po ng ganitong character, na meron pong ganitong character is goodness and truth. Dahil siya ay ninth letter, it is associated dun sa pagbubuntis, gestation. So ano ang idea ng mga Hebrew tungkol sa pagbubuntis? Sa kanila, ang pagbubuntis also symbolizes truth. From conception until to the development, until na ipanganak, ibig sabihin nun, yun ang symbolism nun ay truth. So, ibig sabihin, kung sa umpisa pa lang, hindi maganda ang pundasyon, hindi siya pwedeng mabuo at hindi siya magiging katotohanan. Yun yung concept ng truth ng mga Hudyo, ng mga Ebreo. So, ibig sabihin, ang anumang katotohanan, anumang mabuti, kailangan sa simula pa lang, katotohanan at mabuti na siya. You get the idea? So, ganun ang concept ni God. God is good kasi sa simula pa lang, mabuti na siya. Okay? Do you understand? Ganun din lahat ng katotohanan na pinaniniwalaan natin tungkol sa Diyos. So, ibig sabihin, ang equivalent doon is parang pagbubuntis. Di ba? Parang yung concept. Katulad halimbawa ng center of emotion. Sa ating mga Pilipino, ang center of emotion natin ay ang heart. Di ba? Pero sa center of emotion ng mga Hudyo ay ang kanilang stomach. Stomach ang kanilang center of emotion. So, pero sa science, ang center of emotion, hindi ang heart, ang brain. Diba? You get the concept. Ganun din ang concept ng nine. Kaya ang ninth letter na to symbolizes good and truth. Kasi dapat sa simula pa lang, maayos ang kanyang pundasyon para maging katotohanan siya. Now, yung character na to appears 7 times in the whole passage. Not 8, but 7 times. Pero ang sinasabi lang, because it represents number 7, it represents the goodness of God. So, the truth of God. So, 9th letter, but was mentioned 7 times. And that 7 times represent the divine benevolence, so yung kagandahang loob ng Diyos. Now, as we know, yung acrostics, everything starts with this. Sorry, hindi ko na po nilagay yung acrostics, kasi hindi naman natin nababasa yung ano. Pero you get the idea that for every paragraph, for every
8 stanzas or 8 lines, lahat magsisimula doon sa nire-represent ng character. Now, ano po ba yung full context na to? Hinabi natin siya sa tatlo kanina. Now, the psalmist would say, the mentioned discipline. Pag sinabi yung disiplina, ang katumbas ng disiplina ay katumbas ng bagay na mabuti. Pag sinabi natin bagay na mabuti, ito rin ay bagay na totoo, na may kinalaman sa pagbubuntis. Na pag sinabi natin pagbubuntis, sa simula pa lang, kailangan totoo na siya para mag-develop siyang totoo at mabuti at matapos siyang totoo at mabuti. You get the point? Yun yung idea ng psalmist. In this verse, in this passage also, God's actions is never arbitrary. Ibig sabihin, pinapakita rito yung relasyon ng sumulat, yung kanyang prayer to God, yung psalms niya para kay God. Pero yung sinasabi rito na yung consequences ng naging action, nung naging result ng consequences nung doon nangyari doon sa psalmist is never arbitrary. So, ibig sabihin kung naniniwala yung psalmist na pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagsuway niya sa utos ng Diyos, yun ay may kinalaman tungkol sa character ng Panginoon at doon sa relationship nilang dalawa. Parang mag-asawa, if you were betrayed, di ba, merong brokenness doon sa covenant. Ganun din yung sa usapan ninyo ng Panginoon na sinasabi ko may relasyon ka. Sinasabi rin dito na yung wisdom comes from the scripture. Yun yung dun sa verse 70 and 71. So, pinapakilala rin dito na Psalms na kung ano mang mabuti, ano mang objectively good, ano mang objectively right, ano mang objectively truthful, ibig ko sabihin, pag sinabi natin objective, hindi natin pwedeng basagin yung katotohanan na yun. Hindi yun ang galing sa pag-iisip ng tao, kundi galing lamang sa Diyos. Yun yung sinasabi ng psalmist. So for example, yung objective truth na masama ang pumatay, objective truth yun, di ba? Na it's bad to murder, it's bad to hurt other people. Hindi yun ang galing sa tao. Nanggaling yun doon sa kautusan ng Diyos. So kung susuway ka doon sa sinasabi ng Diyos, pero action si God. Pero hindi siya arbitrary. Arbitrary sinabi na, ay sige nga, parusahan ko nga ito. Hindi. Consequences yun ng bahagay dahil nilabag ko yung character ng Panginoon at saka yung covenant na meron ka sa Kanya. You get the point? So, because of that, sufferings happen. Nangyayari yung suffering. Yung suffering, yung concept ng suffering can happen because we are part of a greater good. So, ibig sabihin, may mga bagay na nagsasuffer tayo kasi produkto ng sarili nating desisyon. At yung produkto ng sariling desisyon na yon ay inuudyukan ng mga bagay din na nangyayari sa paligid natin. Now, whatever actions that we make, it also has a possible consequences of suffering towards other people. At ganun din sila. For example, inutusan ako ng nanay ko magbayad ng kuryente. Diba? Dati kasi pumupunta yung kolektor ng kuryente sa bahay. Diba? Dati pumupunta. Tapos babayaran mo. Nakatulog ako. So, kami naman, okay lang. Sabi ng nanay ko, pumunta ba yung kolektor ng kuryente? Hindi naman, ma. Sige. Tapos, 2 days after, nandiyan na yung magpuputol na kuryente. Diba? So, do you get the idea na yung magsasuffer yung buong household namin because of the consequences na ginawa ko, because of that decision. Diba? And because of that, it sharpens yung devotion mo dun sa katotohanan. So, ganun din yung devotion mo dun sa law ni God. Diba? Nagsinungaling ako. Diba? Hindi naman, pero kasi, hindi ko sinabi sa nanay ko na, hindi mo na ako nagsinungaling kasi hindi ko naman sinabi sa kanya nakatulog ako. Diba? So wala akong do you get the point? So yung idea na magsasuffer kami because I violated something that is objectively truthful. Ano yung objectively truthful doon sa sitwasyon? Inutusan ako ng nanay ko, kailangan ko sumunod.
Kasi meron batas na pag hindi ako nagbayad ng kuryente, puputol lang kami ng kuryente. You get the point? The same thing with the law of God. So, ibig sabihin, yung violation mo ng law ni God, hindi lang ikaw ang pwede mag-suffer. Pwede mag-suffer yung anak mo, pwede mag-suffer. But it is different from the idea na, di ba yung may mga sa pelikula, sa may mga drama na kaya kami pinaparusahan ng Diyos kasi sa kasalanan. Kaya pinaparusahan ng anak, yung mga anak ko dahil sa kasalanan ko. Well, there might be some truth in that, pero hindi naman nangangahulugan just because yung anak mo may sakit. It's just because meron kang ginawang mali. Well, there might be a possibility na meron kang actions that have resulted to the consequences na yun, pero hindi nangangahulugan ganun. But you have to understand that every time that we violated the objective truth of God, suffering happened. So nangyayari ang suffering because man continually what? Violates the objective truth of God. Okay? Yun yung sinasabi ng psalmist. So ganun din, he contrasts the lies of the proud. Kasi, di ba dun sa verse 69 and 70, verse 69 and 70, sinasabi niya doon na merong smear campaign against him. May mga tao nagsasabi bad things about him. So pero, yung faithfulness ng Panginoon, kahit anong gawin sabi ng mga Panginoon ng ibang tao tungkol sa mga masasamang bagay, tungkol sa Kanya, tungkol sa paligid niya, wala siyang ibang aasahan kundi ang commandment ni God. So sinasabi rin ng psalmist that the genuine joy in God's commandment is a hallmark of a humble servant. So kung lahat ng tao, di ba meron sinasabi, if the nation will humble themselves, di ba? I will heal their land. So ibig sabihin, kailangan para mabawasan yung suffering, kung hindi man siya totally ma-eliminate, kailangan maintindihan ng lahat that we need to humble ourselves. You get the point? Now, that's the reason, the same reason, bakit kurap ang bansa natin. Because we don't want to take a responsibility that we violate an objective truth. Lagi natin sinasabi, wala naman nakakita, wala naman siyang consequences, di ba? Parang, naalala ko lang yung viral video na, yung viral video ng isang motovlogger, di ba? Ano yung sinasabi niya? You tell me, di ba? Tapos, di mo ginamit sa mirror mo ako. di ba? Parang gano'n, di ba yung entitlement niya? Okay, siya yung, di ba? So, if in that situation, there was humility, you have to understand, bisita ka doon sa lugar na yun, hindi ka taga doon. Tapos ikaw yung mayabang, di ba? That's an idea, di ba? Sa Bible may sinasabi din na, kung stranger ka sa isang land, you respect the people there. At the same time, sinabi rin ng Bible sa Old Testament na, pag may stranger na dumating sa inyo, entertain them as if they are angels. Di ba? So, there's always yung idea ng pagsunod sa commandment ni God, it gives us humility. At the same time, adversity o anumang pagdurusa, pagsubok, teaches obedience and deepens the trust in God's character. Ibig sabihin, kung halimbawa meron kang bagay na nagsasuffer ka ngayon because of the consequences of other people, hindi excuse na ikaw ay gagawa ng paraan para sa sarili mo. So wala kang ibang gagawin kundi susundin mo pa rin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Parang yung jeepney driver na sinabi ko nga na sinaway ko kasi nakikipag-away dun sa pasahero. Sabi ko, Manong, hindi ka pwede siya na una eh. Sabi ko, kahit na po, nakalagay po yun sa certificate of public convenience po ninyo, nare-respetuhin ninyo. Gano'n na lang yun, kami na lang. Paano kung kami sinaktan? Ibang usapan po yung pag sinaktan. Do you see the mindset of entitlement na, at truth for a truth, ganun yung lagi nating idea, na gagawa ka ng paraan, kasi yun yung feeling mo makakapag-relieve dun sa bagay na nararamdaman mo. Dun sa suffering na nararamdaman mo. So, the psalmist has a very good idea of suffering. Kung ano ang source niya at ano yung dapat niyang gawin. So, let's ask this question. Ano ba yung sinasabing pagdurusa sa kontekstong Filipino? Now,
Pag sinabi natin pagdurusa, sa salita or language use, suffering, tribulation sa English, ang ibig sabihin po ng hinag is grief. Grief, ibig sabihin para ka nagluluksa. Nasasaktan ka kasi doon sa bagay na nangyari. Or pighati, anguish, pwedeng merong galit kang nararamdaman because of that thing na nararanasan mo. And because of that, meron din paghihirap. Parang katulad, halimbawa, namatayan ka ng tatay. Di ba? Namatayan ka ng tatay na breadwinner ng pamilya ninyo. So, meron kang grief, may hinagpis ka kasi wala na yung tatay na mahal mo. But at the same time, meron ka rin pighati, may anguish. There's something na parang ka nagagaling sa sarili mo, na sinisisi mo yung sarili mo. Siguro kung tinulungan ko lang si tatay, hindi mangyayari ito sa kanya. Meron ganung mga point di ba? But at the same time, marirealize mo na meron ka rin paghihirap na mararanasan kasi wala na yung tatay mo. Di ba? Na you have to take an extra effort in doing these things kasi wala na yun. Yun yung language use ng ano. But at the same time, sa mga Filipino daw, yung suffering ay hindi lang bagay na physical. Emotional din tayo mga Pilipino. We're very emotional culture. Di ba? At meron din bagay na spiritual yun. Kaya di ba meron konsepto mga Pilipino na pinaparusahan ka ng Diyos. Di ba? Dahil kaya nangyayari yan, pinaparusahan ka ng Diyos. Di ba meron tayo ganung idea? Kasi meron tayong concept ng rewards and consequences base sa mga actions natin. Pero, ganito rin ang mga Pilipino na hindi rin natin mapigilang hindi magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. That's a good part of it. Diba? Merong word dyan, yung kapwa. I am because of who you are. Ganun ang concept nun, na whatever is in me also belongs to the other person. Parang ganun ang concept ng kapwa. So ganun din ang idea natin ng pagdating ng suffering, na kung nagsasuffer yung isa, magsasuffer din ako. Kaya nga meron tayong expression na sugat sa kalingkingan, ramdam sa buong katawan. Diba? Meron tayong ganung saying. Now, sa spiritual side, yung di ba yung pasan mo ang daigdig or pasan mo ang krus. Dahil yung idea mo ng rewards and consequences ng mga Pilipino, ito yung ano natin. Now, I'm not saying this is totally wrong. I'm not saying this is totally right. But in the absence of the absolute truth about God, hindi mo siya pwedeng tanggapin as absolute truth as well. Di ba? Kailangan ang mangingibabaw sa lahat ng mga bagay na pinaniniwalaan natin is yung katotohanan ng Diyos. Kaya tatanungin natin ito. Ano ang maasahan mo sa pagdurusa na nararanasan mo at nararanasan ng iba? Now, let's make it a level playing field. Lahat tayo have experienced a form of suffering. Whether it is emotional, physical, whether even it's spiritual. Di ba? Like for example, spiritual battle namin mga pastor, may mga bagay na nagsastruggle pa rin kaming paniwalaan. Like for example, I'll give you an example. For me, hanggang ngayon, nagsastruggle pa rin po ako dun sa idea ng God's mercy. Parang, yung idea ng God's grace na, yun lang yun, hindi ko pa kailangan talagang pagbayaran ng mga bagay na to. There are times that I still struggle in the idea na, Lord, talaga ba pinatawad mo na ako nang wala akong kailangang ibigay sa'yo, maliban itong sinasabi mo ito? Ibibigay ko sa'yo yung buhay ko, pero makasalanan pa rin ako. Diba? I do still struggle in that idea na, Lord, ito lang ba talaga? So there are sometimes, because of that, na nag-creep in siya paminsan-minsan sa buhay ko, I try to do more. I try to give more. I try to do this more. I try to, na, Lord, kailangan ko maintindihan to kasi kailangan ko maintindihan. And there are things like that. Meron din mga bagay na gano'n. And I do struggle sometimes. So, meron tayo mga struggle, physical, emotional, and spiritual. Spiritual, sometimes, meron pagkakamali sa buhay mo na isang kasalanan na nagpapatuloy. Pero,
hindi mo kayang tanggapin na ito na yung pinatawad na ako ng Panginoon. Feeling mo may kasalanan ka pa rin para sa Panginoon. And that's a spiritual struggle. So ano pwede nating maasahan? Unang-una, maaari nating mahanap ang kabutihan ng Diyos sa pagdurusa. Guys, sometimes when we listen to it, it's a cliche. Para siyang sermon na paulit-ulit na lang. Magtiis ka lang. Mayroong reward ng Panginoon. Di ba? But I have no better way of saying it. Na talaga namang may mahahanap kang kabutihan to whatever suffering that you have. Sinasabi nga ng psalmist, sabi nga rito, Panginoon, maging mabuti kayo sa iyong lingkod. Ayon sa iyong pangako. He's claiming the promises of God. Bigyan niyo ako ng kaalaman at karunungan dahil nagtitiwala ako sa iyong utos. So sinasabi ng psalmist, Lord, I know this is right, pero tulungan mo rin ako maintindihan ito. Diba? May mga bagay tungkol sa karakter ni God na mahirap talagang maintindihan. Aminin natin hindi. Bigyan ko kayo ng quiz ngayon tungkol sa Trinity. May papaliwanag niyo ba ng Trinity kaagad sa akin? Diba? Mahirap talaga siyang ipaliwanag. Pero sinasabi lang niya, bigyan mo ko ng kaalaman at karunungan kasi na alam ko ito ang totoo. Pero nagsastruggle ako to do this. Kaya nga sabi rin, ako'y hindi niyo pa rin pinaparusahan, ako'y lumayo sa iyo. Ngunit ako, ngayon, sinusunod ko na ang iyong mga salita. Diba? Kasi may consequences. Lumayo siya sa salita ng Diyos. Napakabuti niyo at mabuti ang iyong mga ginawa. Ituro niyo sa akin ang iyong mga tuntunin. Diba? So, there's an idea na, yes, magsasuffer ka sa mga bagay, sa mga choices mo. Pero we have to understand na meron din tayo mga bagay na kailangan natin matutunan dun sa suffering na yun. Sabi nga sa Hebrew 12:10, sabi nito, sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng Ama natin dito sa lupa. Ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit, ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin. Upang maging banal tayong gaya niya. So when we undergo suffering, at naiintindihan natin that we have to go through it, ang purpose din ni God doon is holiness. Para maintindihan natin yung kanyang holiness. Sinasabi maiksi lang yan. Totoo naman. If we compare yung life na meron tayo to the eternal life that we have there, kung ano bang disiplina na mararanasan natin dito, maiksi lang yun mga kapatid. So habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuka, kundi nasasaktan. So meron bang suffering na, Lord, kinikiliti mo lang ako. Sige, give me more! Lord, give me more! Sino kaya nananalangin ng gano'n? Di ba ako hindi ako mananalangin? Lord, parang be careful what you wish for, di ba? So talaga naman masasaktan tayo for whatever consequences. Kaya, ngunit ang ibubunga naman ito sa bandang huli ay mapayapa at matuwid na pamumuhay. So we cannot undergo peaceful and righteous life na hindi tayo dumadaan na hindi tayo masasaktan. Masasaktan at masasaktan tayo. Kaya nga mga kapatid, huwag natin kalimutan na sa lahat ng pagdurusa, hindi pwedeng walang inihahayag na mensahe ang Diyos. Whether yung sinasabi niyang mensahe, kasalanan mo yan, kasalanan ng ibang tao, pero magtiis ka pa rin kasi masasaktan ka. Yun ang mensahe ng Panginoon. Ang bawat mensahe mula sa Diyos ay patunay ng kanyang kabutihan. Kung sinasabi niyang nasasaktan ka ngayon dahil sa kasalanan mo, magpasalamat tayo. Kung sinasabi ng Panginoon na nasasaktan ka ngayon dahil sa pagkakamali ng ibang tao, magpasalamat tayo. Because it's an opportunity to forgive. Kung nararanasan natin, nasasaktan tayo ngayon because of the consequences ng mga bagay natin, yun ang mensahe ng Diyos, magpasalamat tayo. Kasi, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Guys, paano kaya kung tahimik na lang ang Diyos? Diba? Kakanta na lang tayo, natutulog ba ang Diyos?
Diba? Kakanta niya lang ba tayo? Napagtulo ba? Hindi ko kakantahin, baka magsialis kayo. Pero, nasa reality. Diba? Masasaktan at masasaktan tayo. So, ano man ang suffering na meron tayo, ano mang bagay na ikinasasakit ng puso natin, diba? Pero ngayon, ikinasasakit ko ng puso na, I would admit this, nakalimutan ko po kasing tulungan si Shiloh mag-apply sa UP. Na-miss out namin yung application. My heart grieves every time na may reminder po kasi ako dun sa calendar ko na every Friday, i-check namin yung mga openings ng mga schools para malaman namin kung bukas na yung mga applications nila. At tuwing nakikita ko na, naaalala ko na miss out ko yung application ni Shiloh sa UP. Si Shiloh naman parang walang pakialam. ako yung nasasaktan para sa... I feel na it was a missed opportunity for him. Pero, may mensahe ang Panginoon sa akin doon. Hindi ko rin control lahat ng bagay. If nakalimutan ko yun, fine. Hindi ko naman kailangan iparusahan yung sarili ko na everything will end. It might be an opportunity na hinayaan ng Panginoon makalimutan. Ayaw kong justify, ayaw kong spiritualize. But there's a truth to that. Na may mensahe pa rin ng Panginoon for that. Okay? Next, ang nararanasan pagdurusa ay salamin ng ating pamumuhay. Whatever suffering that we have, it is a reflection kung anong lifestyle meron tayo. Okay? You have to understand that. Sabi nito, kahit na ako ay sinisiraan ng mga taong kapag mataas, buong puso ko pa rin tinutupad ang iyong mga tuntunin. Now, the more that you tell the truth, the more that people will hate you. Believe me. Mga kapatid, yung pinakamasasakit na narinig kong salita, pinakamasasakit na bagay na ginawa sa akin, galing sa mga kapwa Kristiyano. And it happened in the times that I told them the truth. Ito yung mga panahon na masakit yung sinabi nila sa akin, masakit yung ginawa nila sa akin, kasi nagsabi ako ng totoo sa kanila. Whether it is in a workplace, whether it is a church setting, ganun talaga. Masasaktan ka talaga. Pero, you have to understand na I have to commend myself na masaktan na ako ngayon dahil nagsabi ako ng totoo. Kaysa itong mga tao na to masasaktan kasi hindi nila alam ang totoo. You get my point? Di ba parang yung katulad ng pinagkwento ko si Shiloh na itinutusok yung daliri dun sa industrial fan nung siya natututong gumagapang. Hindi po ako natutuwa, kailangan ko siyang paluin ng paulit-ulit. No, nag-a-attempt siyang ilagay ang kanyang daliri dun sa industrial fan. Hindi po ako natutuwa. Pero kung hindi ko ginawa yun, wala na siguro yung daliri niya. Di ba? You have to understand that. So, whatever suffering that we have, whether it is a grief because we're telling other people, or pwede rin naman, we're suffering because sa sarili nating pagkakamali. So whatever suffering that we have, it is always a mirror of our lifestyle. Ipinapakita niya yung lifestyle na yun. At ganun din ang relasyon mo sa Diyos, parang salamin. Na the more that you understand about God's holiness, parang kang lumalapit sa salamin. At nakikita mo lahat ng pekas, lahat ng impurities na meron ka sa mukha. Diba? So, this is the same thing. Kaya sabi nito, hindi sila nakakaunawa ng iyong kautusan. Ngunit ako'y sumusunod sa iyong mga utos at kagalakan. Now, this is always a good measure. Paano kung yung mga bagay, yung mga nangyayari sa paligid mo, salungat dun sa bagay na pinaniniwalaan mo, ano ang gagawin mo? That's always also, ako challenge sa akin yun. I work with pastors and leaders of churches right now. Pero may mga decision sila na, sandali, sir, baka hindi yata tama itong gagawin natin. Diba? And there will be discussion. Eh paano kung talagang hindi yun yung paniniwala nila, ano gagawin namin? Ano gagawin ko? Actually, mas madali pa nga siya kung hindi Kristiyano yung mga kasama mo sa trabaho. You could just simply ignore. Eh paano kung ang mga kasama mo sa church believes in a different thing? Kaya nga, that's the same thing that we were telling you.
If we are saying a different gospel here in front, you have the very right to challenge us. Diba? Challenge us respectfully. Sabi niyo kami, di ba? So, sabi nga sa Philippians 3:19 or Philippos 3:19, sabi dito, kapahamakan ang kahinatnan nila dahil dinodiyos nila ang kanilang chance. Take note of this. Center of emotions, center of satisfaction is the stomach. Ang ibig lang sabihin nito, merong immediate gratification dun sa mga bagay na nararamdaman mo. Diba? Katulad halimbawa ng bansang Amerika, alam mo kung ano yung number 1 na mabentang gamot sa Amerika? Painkiller. Painkiller ang pinakamabentang gamot sa Amerika kasi napakababa ng pain threshold ng mga Amerikano. Masakit ang ulo, painkiller. Masakit ang braso, painkiller. Masakit ang paa, painkiller. Hindi makatulog, painkiller. Di ba? Nagpapaka-addict talaga. Totoo naman, nagpapaka-addict sila sa painkiller. And that's a reflection of what? A lifestyle. Sa simpleng suffering, kailangan solution kaagad. Kaya nga, sabi rito, pinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikinahihiya. Diba? At wala silang iniisip kundi. Alam niyo ba, ganun din ang America, the most obese country. Kasi kung gutom ka, kumain ka ng marami. Diba? Ganun din ang ano nila. Kaya nga mga kapatid, huwag natin kakalimutan. Sabi rito, ang pagdurusa ay mabisang paraan para tingnan ang kalagayan ng puso natin. If we are suffering, that's a very good opportunity to know what's in our heart. Ito ang pagkakataon na gawin natin ang tama sa gitna ng nararanasang pagsubok. Kaya, binabalaan tayo ng Diyos na hindi sagot sa ang agarang ginhawa sa mga bagay na masakit. So kung may nararamdaman tayong sakit, ano yung immediately iisipin natin? Paano mawawala ang sakit na to? Diba? And hindi ko naman sinasabing mali yun. Even Jesus Christ cried to God. Pero yung number of hours na binubuhat niya yung krus within the city, di ba, kung saan siya namatay, di ba, hindi siya humanap ng agarang ginhawa. Di ba? Until to the time that he was on the cross. Diba? And he shouted before he died. So hindi ko sinasabing kailangan magpako din tayo, magpinitensya tayo, at huwag tayo magreklamo. Naalala ko yung yung mga viral sa YouTube ngayon, yung mahal na araw na pinapalo gano'n. Tapos, nung pinapalo, gumaganti. Sabi ko, skit ba to? Serious ba to? Na, di ba yung parang pinapalo ka? Ano, papaluin ko na! Papaluin ko na! Tapos pinalo, Tapos nagalit yung yung nagpinitensya, tumayo ko, sinipa na yung pumapalo. Totoo ba to? Parang minsan hindi mo na maintindihan kung ano yung totoo at hindi, di ba? Kaya sabi, binabalaan tayo ng Diyos na hindi sagot ang agarang ginhawa sa bagay na masakit. Diba sa Old Testament, I remember yung Sodom and Gomorrah. Masakit para sa asawa ni Lot na iwanan ang lahat ng bagay. Ano naging nangyari sa kanya? Naging asin. Diba? That's the same thing. Diba? Immediately when we feel pain, we immediately look for... Guys, like, sa mga bagay na meron tayong karamdaman, o naman, pumunta tayo sa doktor. Alamin natin kung ano yung reason ng sakit. Pero hindi naman nangangahulugan na yung bawat na halimbawa, nag-away kayo ng kapatid mo, nag-away kayo ng nanay mo, di ba? Maglalayas na ako! Diba? Pag-iwalay na tayo. Diba? Parang yun yung immediate sagot natin. Diba? Hindi naman dapat gano'n. Meron ka nararamdaman sakit, fine, pumunta ka sa doktor para malaman mo kung ano yung nararapat. And there's always a warning to that. God had warned us that so many times. Next. Ikatlo, kapahamakan ang pwedeng idulot sa atin kung hahayaan natin na may ibang gagabay sa atin maliban sa salita ng Diyos. Again, this is a cliche. Ulit-ulitin po namin ito. Kung meron kayong alternative other than the Word of God, there's a danger to that. Diba? Ang tawag po doon, humanism.
Diba? Kung ano yung tingin mong magandang solusyon para sa'yo, para sa ibang tao, without God, humanism, ang tawag po. Diba? Kaya ang sinasabi rito, Psalms 119, 71-72, mabuti na pinarusahan niyo ako. Sandali. Kung ako yung psalmist, isusulat ko ba to? Lord, thank you ha! Thank you! Pinarusahan mo ako, thank you! Diba? Counterproductive na nagpapasalamat ka sa Diyos na pinarusahan ka niya. But that's a reality kasi nare-realize ng psalmist na dinidisiplina siya ng Diyos. Dahil sa pamamagitan nito, natutunan ko ang iyong mga turo. Na-realize na wala palang alternative. Na hindi ako pwede maghanap ng ibang alternative dun sa mga bagay na gusto kong paniwalaan tungkol sa iyo. And that's human nature. Kasi nga, we were created for comfort. Diba yung Garden of Eden? Yung design natin, yung image ni God, Imago Dei. Diba, meron tayong innate need for comfort. Diba, pinitch ko po yun, na yung ayaw natin ng mabaho, ayaw natin ng madilim, diba, gusto natin ng maayos, mga bagay na gano'n, na maginhawa. There's nothing wrong to that because we were created. Pero, ang sinasabi na kung ipupurso mo yung mga bagay na yon, yung mga bagay na maganda, mabuti, maaliwalas, without the Word of God, as an alternative para sa magbibigay sa iyo ng ginhawa, then didisiplinahin ka talaga ng Diyos. Kaya nga na-realize niya na, wala pa ng alternative pa, Lord. Lord, thank you. Thank you na pinarusahan mo ako kasi na-realize ko na wala pa lang alternative dun sa utos mo. Kaya sinasabi nito, para sa akin ang kautosang ibinigay nyo ay higit na mahalaga kaysa sa maraming kayamanan. Na-realize ko na, ito pala yun. Kaya nga sabi rin sa Hebrew 5:8, kahit anak niya, si Jesus Christ, kahit anak niya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng pagtitiis na dinanas niya. The same thing with Christ. Diba? Kailangan niyang ipanganak. From the very beginning, di ba parang, God, this is it. Napanganak ka dito, lalaki ka sa ganitong pamilya, tapos ito ang gagawin sa iyo ng tao. Di ba parang, kung si Jesus Christ nga, nagtiis, because of, this is the will of God. Di ba? Nung tinitempt siya ni Satanas, di ba? That's one of the pinnacle ng idea ng there's no alternative dun sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, spiritual discipline, two things that we need, commitment and consistency. Pag sinabi natin commitment, kailangan talaga maglalaan tayo ng panahon. That's the basic economics of it. Kung gusto nating maging prayerful, hindi ka magiging prayerful nang hindi ka nagdarasal. You have to understand that. Gusto mo maintindihan ang salita ng Diyos, hindi rin naman mangyayari yun nang hindi ka rin naman nagbabasa ng Bible. Gusto mo maging maayos ang relasyon mo sa lahat ng ibang tao, hindi rin mangyayari yun if we lack fellowship with other people. If we lack compassion to other people. So kailangan natin ang commitment and consistency. Consistency, ibig sabihin, alam mo kung ano yung pwede mo makuha, kaya tatapusin mo ang lahat ng ito. Pipilitin mong disiplinahin ang sarili mo kasi alam mo na kung ano ang makukuha mo. Yun yung consistency. Two things that we need for spiritual discipline, commitment and consistency. Diba? At lahat ng ito kailangan ng sakripisyo. At lahat ng ito masakit. Diba? Kasi di mga bagay kang isasakripisyo. Para magawa mo ang bagay na para magawa mo yung spiritual discipline, kailangan ka talaga magsakripisyo. And there's suffering to that. Diba? So brothers and sisters, let me close with this. There's medyo mahaba yung statement. Yung daan at paraan ng pagdurusa, hindi po siya aksidente. Whatever sufferings that we are happening right now, hindi po aksidente yun. It is part of our spiritual journey. Isang banal na landas na produkto ng ating desisyon, pangyayari sa paligid natin, at ang will ni God, yung layunin niya, na kailangan natin tahakin ang lahat ng ito para
maipahayag yung katotohanan niya sa atin. Hindi tayo pwedeng mag-excuse, Lord, sandali muna ha, masyado na masakit. Hindi ganun. Lord, masakit na, please help me understand. Di ba? Break muna ako, Lord, masakit na masyado. Di ba parang ayaw sa ingrown? Parang sandali. Ako kasi gusto, bunutin mo na! Di ba? Ayoko nang gawin mo na. Yung parang, di ba ng mataas yung pain, pero kung sandali lang. Pero kung yung baba yung pain, pero ang tagal, ayoko nun. Di ba? Di ba ng masakit na masakit, basta sandali lang, parang katulad ng pagbunot. Kaya, weird man ito, pero ano yung pag binubunutan ng ngipin, parang sa akin, it's pleasure. Diba? Kasi yung pain, di ba masyadong mataas, pero sandali lang. Diba? Parang sabi nga nila, willing, siguro yun yung reason kung bakit mataas yung protective instinct ko. Parang literal na sasalo ko ng bala para sa inyo. Diba? Ginawa ko rin naman yun. Parang hindi ako natatakot gawin yun because I don't mind the extreme pain, basta sandali lang siya. Pero that's one thing that we have to understand. Kailangan natin pagdaanan itong mga bagay na ito. Kaya lahat ng pagdurusa ay ituturo tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. All suffering will put us, teach us, point us to the truth about God's love. So, kailangan natin ayusin para ayusin, baguhin, linisin ang mga bagay na pinapahalagahan ng ating puso. Yun yung purpose ng suffering. Para i-align mo yung sarili mo dun sa kung ano ang gusto ng Diyos. Manalangin tayo.